Hi guys! Welcome to the vlog. Once again, maghintay tayo ng tamang tao para sa atin. Hindi nagmamadali, hindi nagra-rush, hindi jowa ngayon, bukas broken, hanap na naman uli. Jowa ngayon, bukas broken. Ay, huwag naman ganun. Nagiging masama na po kayo sa mata ng Diyos kapag lagi kayong nananakit ng kapwa nyo. Kasi feelings yan eh. Nananakit kayo ng feelings ng kapwa-tao nyo. Sabi ko nga, 'di ba, bago kayo papasok sa isang relasyon, pag-isipan nyo ng 100 times, million times ang gusto nyo makasama sa buhay. Kasi hindi na po yan pwedeng kakainin nyo tapos iluluwa nyo. Hindi po yung pagkain. Ang nakasaya po dyan is feelings ng tao. Kasi kung once na masaktan nyo yan, magkakasala ka na sa ating Diyos Ama. Kapag nakakasakit tayo ng kapwa tao natin, ibig sabihin nagkakasala na rin tayo sa ating Diyos Ama. Binibigyan po natin ng kasalanan ang sarili natin para gumawa tayo ng di maganda sa kapwa tao natin. Kasi kapag papasok po tayo sa isang relasyon, dapat sure na sure tayong ito ay makakasama na natin panghabang buhay. Kasi kung hindi tayo sigurado na itong tao na to ay makakasama natin, sasakta lang natin, magdesisyon tayo na ihiwalayan natin to, edi nagkakasala ka na rin sa ating Diyos Ama. Alam niyo po, kapag gumagawa po tayo at nananalbahe tayo ng kapwa natin, magkakaroon po kayo ng karma. Hindi ngayon, pero soon. Ngayon, okay, makakilala ka ng good person na makakasama mo sa buhay, pero hindi mo akala yung mamahalin mo na pinalit mo dun sa sinaktan mo ay yung pala ang gagawa sa'yo at mananakit sa'yo ng sobra-sobra. Kaya ikaw, huwag ka nang manakit ng kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa mo. Sabi nga ng ating Diyos Ama, mahalin mo ang kapwa mo higit pa sa buhay mo. Di ba? Yun po yung sabi ng ating Diyos Ama. Pag nagmamahal ka ng kapwa mo ng buong puso at kaluluwa, nire-reflex mo rin ang ating Diyos Ama. Kasi ganun po ang ating Diyos Ama. Namahal niya tayo ng buong puso at kaluluwa niya. Hindi niya tayo pinapabayaan, inaalagaan niya tayo. Kaya nga, 'di ba, kapag gumagawa tayo ng kasalanan dito sa ibabaw ng mundo, 'di ba? May will tayong magbago eh. May will tayong magbago para lumapit sa kanya, para magbago, tuwag na gumawa ng anumang kasalanan dito sa mundo. Kapag ginagawa po natin itong mga bagay na to, lagi tayong nagdadasal, nananampalataya sa ating Diyos Ama, nalalayo tayo sa mga spiritualing demonyo na pumapasok sa isip at puso natin na magalit tayo at iwalayan natin yung mga partner natin at gumawa tayo ng makasalanan at kasinungalingan at panloloko sa ating kapwa o kapartner. Kasi kapag meron tayong Diyos Ama sa ating pagkatao, ay nilalayo niya tayo sa mga espiritu ng demonyo at masasamang tao na pumapasok sa ating buhay. At lalong-lalo pinaproteksyonan tayo ng ating Diyos Ama sa mga alam natin na hindi magiging mabuti sa ating buhay na mananakit lang. Bilang isang mabuting tao, iwasan na po natin manakit ng ating kapwa-tao. Mahalin lang po natin sila ng buong puso at kaluluwa. Pag-isipan mo muna bago ka papasok sa isang relasyon na sure ka talaga na ito talagang babae na to, lalaki, tomboy, o bakla na to ang gusto mong makasama pang habang buhay. Kasi kapag may Diyos tayo sa ating pagkatao, ay naiiwasan natin yung mga maling tao o spiritual ng demonyo na yan. Lalo na nagkakaroon tayo ng Diyos Ama sa ating pagkatao at naiiwasan natin yung mga tao na yan na alam natin na hindi makakatulong sa atin at makakasira lang sa ating buhay. Kaya ikaw, magbago ka na, huwag ka na maging mapapanakit, maging makadiyos ka, magsal parati na patatagin yung pananalig mo sa Kanya at pananampalataya mo sa Kanya. Ang ating Diyos Ama lang ang siyang ating kakampi dito sa ibabaw ng mundo at wala nang iba. Kaya hanggang dito na lang ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.